Yun, magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa Makapili TV. Eto na nga po, napaamin na po ang DPWH, si Secretary Bunuan, na meron talagang ghost project na nangyayari sa flood control ng DPWH. Although medyo hindi pa masyadong intense yung nangyaring hearing dahil may mga na-expect pa po tayo mga lalabas doon pero hindi nangyari dahil nga karamihan sa mga inibitahan na nandoon sa 15 pinangalanan ni Bongbong Marcos, mga kontraktor, iilan lang po yung umaten dahil nga may mga kanya-kanya silang palusot dahilan. So yan po yung sinagpi na ngayon ni Senator Erwin Tulfo at nagbanta nga siya na ipapaaresto kapag itong mga to hindi pa rin pumunta sa susunod na hearing. So anyway, balik tayo doon dahil nga napaamin po ni Senator Jinggoy Estrada itong si Secretary Bonoan na meron talagang ghost project na nangyayari. Pero ang tanong, bakit parang pinabayaan lang o hinayaan lang ni Secretary Bonoan na mangyari yun? May kapangyarihan siya may na inspekin yung mga proyekto at ang nakakalungkot lang, ghost project na nga, binayaran na agad ng gobyerno ng full. So wala na tayong mahahabol doon dahil nga pwedeng nasunog na yung pera, nagamit na kung saan, nakapagpatayo ng kung ano-ano mga mansyon. Kaya yun ang nakakalungkot dito dahil huli na nung malaman or may alam itong si Secretary Bunuan pero parang nagpikit mata na lang siya. Hinayaan lang niya na walang hiyain yung kanyang departamento para lang kumita yung mga gustong pagkakitaan talaga yung flood control project. So ito panoorin po natin tong balitan to kung paano nahuli ni Senator Jinggoy Estrada yung ghost project ng DPWH. Pero syempre bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman pakipindot po muna yung subscribe button at the same time. Palike na rin ng video, wala naman pong bayad yan. Kaya pindot na. So ito, panoorin po natin. Sinabon ng mga senador ang DPWH at ilang kontraktor na humarap sa pagdinig ng Senado kaugnay ng mga palpakuman ng flood control projects. Napaamin si DPWH Secretary Manny Bunuan na meron talagang ghost projects. Live mula sa Senado, nangunguna sa balita si News 5 Senate Correspondent Mean Los Baños. Mean, pakidetalye nga itong mga ghost projects na inamin ni Secretary Bunuan. Jiggy, sa pagdinig nga ng Senado, sinabi ni DPWH Secretary Manuel Bunuan na nakarating sa kanyang opisina yung impormasyon kaugnay nga dyan sa mga ghost flood control projects. Ang ilan daw sa mga yan ay nasa bahagi ng Bulacan, Kalumpit. Nakarating daw sa kanyang opisina na merong ghost project, di ba? Kaya nga ang nakakapagtaka dyan, bakit parang nagpikit mata na lang itong si Secretary Bunuan? Bakit hindi niya inireport ito kay Bongbong Marcos na may nangyayaring mga ghost project para man lang alam niyo yun, mapanagot agad-agad, forthwith, yung mga kontraktor na gumawa ng ghost project. So, posible kaya na nabulungan itong si Secretary Bunuan na wala kang nakita, wala kang narinig tungkol sa ghost project. Kami na ang bahala sa iyo at sa mga tauhan mo. Pwede kaya ang ganun nangyari kaya parang itong si Secretary Bunuan pinikit na lang yung mata tungkol dito sa ghost project. Kalumpit, Hagonoy, Malolos. At ang kontratista daw niya na itong Wawaw Builders. Simula noong 2021 hanggang 2025, nabigyan siya ng halos 6 billion pesos na kontrata para sa flood control projects sa Bulacan pa lang. At medyo uminit nga Jiggy ang ulo ni Senator Jinggoy Estrada nung tanungin, magkano ba yung kabuuang kontrata na nabigay dito sa Wawaw Builders na ito? Narito ang bahagi ng pahayag ni Senator Jinggoy Estrada at DPWH Secretary Manuel Bunuan. Tapos na, nasunog na yung pera natin. Meron mga figures dyan, huwag nyo ako lulukuhin dito. Labas nyo kung magkano yung in-award nila sa Wawaw Builders, mga ghost projects. We'll wait for it. Kadiri kayo. There seems to be some ghost projects, actually as reported, Your Honor. Are you investigating this right Yes, now? Your Honor, we're investigating it. What is the status of your investigation? They will be coming up with their financial and physical report.
May dumalubang mga opisyal ng COA at anong paliwanag nila paano raw nakalusot ang mga proyekto na pinondohan pero hindi naman pala ginawa? Oo, tama ka dyan, Jiki. Na-question talaga yung mga taga-COA ng ilang senador kung bakit nga daw ba lumulusot yung mga kontrata ng mga flood control o ghost flood control projects na ito. Ayon doon sa representante ng COA na dumating sa pagdinig, ongoing yung kanilang data gathering at pagkuha ng mga impormasyon tungkol sa kontrata ng mga ghost projects na yan. Pero ayon sa DPWH, oras na mapatunayan mula sa kanilang investigasyon na totoo nga yung mga flood control, yung mga ghost projects na yan, ay sasampahan daw nila ng kaso ang sino mang may kaugnayan dyan, kontratista man o taga-DPWH. Sa katunayan, Kung mapapatunayan nilang may ghost project, umamin na nga yung DPWH na merong ghost project. Hindi mo nga kailangan mag-imbestiga Puntahan nyo lang physical yung mga site kung saan ginagawa yung mga flood control. Hindi mo kailangan mag-imbestiga. Ikaw mismo, masasabi mo sa sarili mo, may korupsyon. Dahil hindi mo nga makikita kung kung merong proyekto di ba? Kung merong ginagawa dun sa site. So paano parang hindi mo mag-get, di ba, na kailangan pang imbestigahan. Although yun nakasama sa due process, pero kung idadagdag mo yun, isang tingin pa lang alam mo kagad na meron ng kababalaghan. nirelieve o tinanggal na nga raw ngayon ni Secretary Bonoan yung mga nandoon sa distrito ng Bulacan na tauhan ng DPWH kung saan naroon nga yung umano'y mga ghost projects, Chiki. At may nag-isa bang kontraktor dyan? Jiggy, uminit ang ulo ni Senator Rodante Marcoleta doon sa QM Builders, dahil naguluhan siya doon sa, nalito siya, uminit ang ulo dahil nalito siya doon sa sagot nga nitong may-ari ng QM Builders kung paano ba siya nakakuha ng pagkalaki-laking kontrata nga para sa iba't ibang proyekto mula sa DPWH. Narito yung bahagi ng sagutan nila, Jiggy. Ilang project ang na-execute mo na? Marami na Kanina sinabi mo hindi ka pa nakapag-umpisa Meron akong hawak na martilyo rito, sinasabi ko sa'yo. Ito kasi parang magkaroon kayo ng konteksto bakit nagalit si Senator Marcoleta rito. Kasi nung una, tinanong niya itong si Kirante kung siya ba nakapaggawa na ng flood control project sa DPWH. Ang unang sagot niya, hindi pa. Kasi ang pinaka-main business niya is construction materials. So, kumbaga hindi pa siya pumapasok sa pangungontrata sa DPWH, kumbaga nagsusupply pa lang siya dun sa mga kontraktor. Kaya dito nagwalit si Senator Marcoleta dahil nga una dinidiin nga niya na parang wala siyang kinalaman sa flood control project dahil nga hindi pa naman daw siya gumagawa. Pero biglang pagdating dito sa may bandang gitna, bila siyang hindi natin alam kasi kung nadulas lang siya o talagang kailangan niyang umamin, parang ganun. So sinabi niya na meron na siyang ginagawa. Kasi nga, doon, ni-determine nila doon na kung paano siya nakakuha ng ganong karaming proyekto sa DPWH. Kasi siya sole proprietorship lang siya. So ibig sabihin, mag-isa lang siya lang yung may-ari ng kumpanya. Kasi pag korporasyon kasi marami ng di ba? Marami ng mga investor. So medyo malaki yung magiging kapital niyo kung marami kayo. Pero dahil sa sole proprietor siya, so hindi ganun kalaki since nagsimula nga siya bilang construction materials, yung titinda ng mga construction materials. So hindi ganun kalaki yung kapital niya para makakuha ng proyekto sa DPWH, gobyerno na alam naman natin na milyon-milyon ang budget diyan, yung pondo ang kailangan diyan. So yun yung naging konteksto rito kaya nagalit si Senator Marcoleta na sinabi mo noong una, wala kang nakukuha pang flood control project, tapos dito meron na. So dito parang ginugulo-gulo rito yung statement niya. Kaya naguguluhan si Marcoleta, kaya uminit ang ulo niya. Mr. Chair. Huwag kang tatawa-tawa kasi hindi nakakatawa ito, Mr. Chairman. Dito lang nagsisinungaling ka na At panguli na lang, Mayan, totoo ba na may ilang opisyal at tauhan ng DPWH ang nangungontrata sa mga proyekto?
Yan ang gustong malaman ni Senator Erwin Tulfo, Jiggy. Kaya tinanong niya mula kay DPWH Secretary Bonoan kung alam daw ba niya yung tungkol sa impormasyong nakuha ni Senator Tulfo tungkol sa ilang mga district engineers, ilang mga regional directors na di umano ay kontratista kaya sila daw ang kumikita sa malalaking proyekto mula sa kanilang ahensya. Narito ang bahagi ng kanilang sagutan kanina. I cannot ascertain anything, but I think honestly, I have heard of this. Kasi sir, sabi for now, kay kami nag-uusap-usap dito, sa DPWH mo raw makikita ang pinakamayaman na opisyal sa ating bayan. The Department of Public Works. Dati po, Bureau of Customs. Ngayon, Department of Public Works and Highways na. Dahil billion po pinag-uusapan. Jiggy, kaya ang suggestion dyan ni Senator Erwin Tulfo, baka kailangan i-lifestyle check na yung ilan daw sa mga kawani ng DPWH dahil nga daw sa paldo-paldong kinikita mula sa mga proyekto mismo ng kanilang sariling kagawaran. Samantala, Jiggy, natapos kani-kaninang pasado 2:00 ng hapon yung pagdinig, itutuloy yan sa mga susunod na linggo kung saan inaasahan na mas maraming. So, yun nga, pinulang pa rin yung yung naging hearing nila. So, marami pa rin hindi pa nabubuksan na issue tungkol dyan sa flood control. Pero may mga binanggit na sila dyan na may mga congressman daw. Sigurado naman yan, may mga congressman naman dyan talaga madadawit yan. So dyan na nga si Saldico, di ba? Iningunguso na nga eh. Inunguso na nga ni Karen Davila. May video tayo niya, panoorin nyo lang kung paano iningunguso ni Karen Davila si Saldico. Tapos si Congressman Redon parang inaabsuelto, parang nag-aabogado na alam niyo yun, yung pinagtatanggol ka agad dahil nga meron silang may batas kasi na kailangan mag-divest ka lang. Parang na kagad yun yung magiging clearance mo para makakuha ng kontrata yung kumpanyang iiwanan mo. So doon pala makikita mo may conflict of interest kasi nga nanggaling ka dun eh. Tapos sasabihin mo lang, nag-divest na ako dyan, wala na ako kinalaman sa kumpanya na yan. So, nakakuha pa rin ng maraming kontrata yung kumpanya ni Saldico. So, yan yung mangyayari ngayon, kailangan na ipagpatuloy. So, although takulangan tayo dun sa naging hearing, pero in a way, marami pa rin naman na bulgar. Dahil nga dun sa sistema, hanggang sa COA, merong nakikita natin mukhang may dawit din doon kasi kung mag-i-inspect talaga, mag-audit ng maayos yung taga-commission on audit, hindi mo kailangan gumamit ng ng sobrang lalim na mga investigasyon. Isang tingin pala makikita mo na may korupsyon. Merong nangyaring hindi nakalokohan doon sa proyekto. Dahil nga sabi nga ni Secretary Bonoan, may ghost project. So dapat hindi lang yung mga nasa baba ng DPWH ang rito ang managot. So hanggang sa pinakataas kailangan mapanagot kasi may may negligence nangyari, pinabayaan, nagkaroon ng kapabayaan kaya nangyari yung ganitong mga issue pagdating sa flood control project. So yan ang abangan natin sa susunod na hearing ng Senate Blue Ribbon kung ano pa yung mga marutuklasan nila sa kanilang gagawing pagdinig. So maraming salamat sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.